DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo. Mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sini nga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangin tingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sa gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. May aga man mga kauturan. Yari kita naman nagabalik no sa aton nga pagpangalagad sa inyo diri sa aton kubos nga programa Tingog sang Kubos. Medyo malawig-lawig gawa nga daw wala kita yan na ginupdanay, particularly ang inyo kubos nga alagad no sa mga nagliligad nga mga programa tungod kay medyo nangin sako-sako kita gawas sa mga tuman na kadamo nga mga butang no. Isa na dira ang aton iya nga pag-aman kag aton na preparation sa aton iya nga pag abi-abi sa aton bag-o iya nga obispo diri sa Diocese of Bacolod, Bishop Louis P. Galbines kag sa mga nagliligad di man iya nga mga tinion nanging kaupo dinyo iya nga ato niya partner si kay Raymond Pandaduyan kag subong siya naman iya ang medyo wala no mga isagid ka semana kay subong gid kagay na sang kaagahon nagbiyahe siya pagadto sa Okonsila pakadto iya sa Tagaytay no tungod kay may ara sang mid-evaluation sang sa aton iyang programa o projects championing justice human right in the Philippines no under sa Caritas Philippines kag sa Horizon 3000 gani aton nga ginapanginbulahan. At the same time, we wish a safe flight no sa ilabinagin sa aton yang mga delegado all over the dioceses of the Philippines nga magatulak no dito iya sa Tagaytay agud nga magpatigayon sina nga konferensya. So ti kita sa maabot iyang Miyerkules ang adlaw no pitsa 19 maapas man kita dito pero may lain man kita iyang konferensya man no. So pitsa 17 sa bulan sang Agosto. Wow, lapas na kita sa tunga-tunga sa bulan sa Agosto. Tingala ko man iyang si Jumarichan medyo galao-lao nagawa sa kwan no sa mga screens ang aton iyang mga sa aton iyang cellphone no kasama sa Facebook daw nagapaburbatyag na siya nga dali na lang mag-aabot ang holiday na binagid ang beer months no. Ti sa aton iya sa Pilipinas once gani mag-abot ya ang bulan iya nga may beer na alams na no matik na iya nga daw ang espiritu daw Pasko bla. Pero but then sa piyak sa sila naton challenges sa ato kabuhi sa mga nagliligad ti magsiling kayaw nga daw beer month na abot silingon sina nga medyo makahalog-halog ka na sa imo nga pagpangabuhi. I don't know whether sa espiritu ina
sa panguna-una sang tao o kung ginadalagin man niya sa panahon na kung mag-beer month na, medyo bugana gawa ang pangabuhi sang tao. No, at puruti sa mga nagliligad na iyang mga tinuig, medyo hindi lang iya nga siling naton ang timpos muertos bla. Hasta lang halin sa bulan sang kuan mo off season iya sang sugar cane planting, no, hasta sa bulan sang Agosto. Pero sila nila subong paderya ang bilog nga tuig do timpos muertos na, no. daw ka pigado bla sang lakat sa pangabuhi sang tao, but then sa piyak sini nga mga kabudlayan mga kauturan, wala ina nagaupang sa ato, no, nga just like in the olden times, ano, pag abot sang bulan sang beer month, bisan sa espiritu, no, sang hindi kita siling naton kahanusbo ka madulaan sa paglaom, no, madulaan sa paglaom tungod kay nangin mabudlay ang pagpangabuhi subong ikumpara sa una, but then sina nga espiritu padayon kita nagastruggle ka nagatinguha sa mga pila ka mga tikang kag siling nato solusyon sa ato niya nga pagpangabuhi. Good nga hindi kita iya matamaan iya sa epekto iya sang kapigaduhon, no, damo factors damo factors luwas nga problema sa aton iyang lakat sang sang Pilipinas, no, sang aton iya pungsod, may mga external factors yang way kita sing control, no, global, international, no, labi na gid ang mga pagginamo sa iba niya nga mga labi na gid sa Middle East subong apektado kita katama diya sa labi aton ekonomiya sa oil price increase. Now, ang aton gali pagpanamyaw, no, sa aton iya nga mga kauturan nga mga kaparian sa Diocese ng Bacolod kag sa aton mga kaingod man mga dioceses sa isla sang Negros, no, Diocese of Kabangkalan, San Carlos kag Dumaguete. Kag tabaw kalabaw sa tanan, no, ang aton iya paghatag sang katahuran, no, sa aton iyang obispo, bagong obispo sa Diocese ng Bacolod, Bishop Louis Galvines. Bishop Louis, welcome back. Mainit nga pag abi-abi sa imo sa imong siling naton the home diocese of Bacolod. Kag ti ang ato naman iya nga pagpasalamat, tuman nga pagpasalamat, no, sa aton niya Bishop Emeritus Bishop Patricio Buzon, no, wala kita nakapatigayon sa upod sa pagdulong tungod sang 12 medyo nagaretira ako kay daw nasubuan bla ko, no, nga for how many years man si Bishop Direti, especially for the last 3 years naging kaupo naton siya sa isa lang ka puluyan bla. Permi ka mo opdanay sa kaon, ti kadamo sang mga butang lang nagkalanabo, no, both function sang isa ka ama sang diocese kag bilang tagbulig, no, sa opisina sang social action, may mga medyo madalom ka mga personal nga mga sharing sa tunga sa tunga, no, sang aton si obispo kag medyo na siling gani sa libro sa Ecclesiastes nga mga this always time for everything under the sun, no, a time to say hello and a time to say goodbye, but goodbye doesn't have to be automatically embraced or accepted kasi it takes time, no, to nga good nga makapaalam ikaw sa isa ka tao. So do I took a day as ang 12 good nga daw kasubo man, no. That's why sang 13 pagbalik ko abi na ako maabtan pa kay 13 siya gindulong pero early pagali katama nagkuan, no. So ang ato nga prayers kag pagpasalamat, no, sa ato na Bishop Emeritus Patricio Buzon. Sa kinahanglan makauturan atis kita iya magpadayon
aton iyang umpisahan ining aton nga adlaw paagi iya sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo paagi sa aton nga pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 tubto 22. May isa ka tawo nga nagpalapit kay Jesus sa pagpamangkot, manunudlo, ano bala ang maayong himuon ko agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagsabat sa Jesus nga nagapamangkot ka sa akon kung ano ang maayo. May isa lang ka maayo, tumana ang mga sugo kung luyag ka makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Nagpamangkot siya, ano ang mga sugo? Nagsabat sa Jesus, hindi ka magpatay, hindi ka magpanginbabae o kung magpanginlalaki, hindi ka magpangawat, hindi ka magbinutig, tahura ang imo amay kay iloy, kagigumaa ang imo isig katao subong sang imo kaugalingon. Ang pamatanon nagsabat, natuman ko ini nga mga sugo, ano pa bala ang nagkulang sa akon? Sa Jesus sasabat sa iya, kung luyag ka nga mangin himpit, lakat ka kaibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kwarta sa mga imol, kag makaangkon ka sang manggad sa langit, kag dali sunod ka sa akon. Sang pagkabati sini sang pamatanon naglakat siya nga masinulubon kay manggaranon siya. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Dayon ka o Ginoong Jesucristo. Tingog sang Kubos. Karon mga turan sa aton iya nga pamalandong sa aton iya nga sa aton iya nga ebanghelyo. No? May isa ka pamatanon nga nagpamangkot sa aton Ginoo, paano na kon madangat ang kabuhi nga wala sing katapusan, no? Bugos silingon ang kaluwasan. Ukon paano ako makakadto sa langit, no? Simplest form of siling naton reflection or pagpamangkot sang tagsa ka Kristiyano. Otherwise, kung hindi nato ina mapamangkot sa ato kaugalingon o kung nagapamangkot pa bala kita, no, nagapamangkot pa bala kita, kung bala tuod nga may langit, buod nga kung may langit, tuod nga may Dios, o kung tuod gid bala nga may kaluwasan. Ano ang kaluwasan? Naga punto ina sa isa naman ka dason nga paghihibalo sa aton kaugalingon, no, sa aton pagkatawo, kaluwasan sang kalag. Butsilingon nga ang tao may kalag. Ano, ang tao hindi lamang lawas, kundi may ara siya iya sang espiritu may kalag. As much as we take care our spiritual needs, kinanglan itatapon man naton ang aton niya nga lawas. Tungkol kay hindi naton ina iya masiparar iya sa tao. Kani ang pamangkot, Ginoo, paano kung maangkot na kabuhi wala sing katapusan? Well, sabat sa atong Ginoo, mangin faithful ka, tumana ang tanan yung mga sugo. Ano nga sugo? Actually, kabalo na siya kung ano inang mga sugo, no? Ang Decalogue, ang Ten Commandments. In fact, Hudiyo siya, nakaibalo siya sa kung ano ang buot sila sa atong Ginoo. Tungod kay ang pulo ka sugo, ang pinaka-central, no, sa ila iya nga spiritual kag moral and even political life sa mga taga Israel. But just to justify further himself, as if nga daw wala siya iya nga nakahibalo, no? Natuman ko na ina Ginoo, ina tanan nga mga sugo, tuman ko na ina. Ano pa ang kulang? No, ano pa ang kulang? Ay bligya ang imo manggad kag ihatag sa mga imol. Kag dito siya nakasubo. Dito siya kanang nakasubo kay manggaranon siya, no? Kay manggaranon siya. Mga kauturan, buot silingon sini, no? Ten Commandments, no?
Akon atong makuton ng aton nga kaugalingon kag makuton naton ang Ginoo. Lord, paano maluwas? Tiis ngano kita sa ato Ginoo, ti tumanan na pulo kasugo. Sa pulo pa lang kasugo, balda na ta, no? Daw, burubod na yan kita gawa. Di kita kadamo sa mga pulo kasugo ni nga daw failure kita sa pagtuman sini. No, nangin damo sang upang kung amo lang ini ang aton basiyan nga maluwas kita sa luwasong kita sa aton nga Ginoo. That's why perfect no ining kwan, ining lamaron na pamangkot sa Ginoo. Initanan Ginoo, natuman ko na. No, natuman ko na. Good. Oh, you're the best. Bigyan ka ng jacket kay kwan ka, matutom ikaw. Pero may kulang pa. No, may kulang pa. Your love for the poor. Ang imo paghigugma sa mga imol. That's why tungkol kay damo ka manggaranon ka, ibaligya ang imo pagkabutang ihatag sa imol. But silingon nga ang spiritualidad, it doesn't only consist about following the Ten Commandments. No, wala lang siling nga amulan ng that's essential, no. Essentially dapat amo ina ang mga pamaagi man sa pagsunod daton sa Ginoo. But hindi gid amo ina tanan nga kung masiling isa ka tawo nangin matutom sa sinitanan niya nga mga kasuguan sang Dios, okay na siya, maluwas na siya, kulang. No, dapat ang spiritualidad bugos ang pagtatap hindi lamang sa paglantaw sa kaayuhan sa kalag, kundi ang kaayuhan man sa kabugusan sang pagkatao. No, the unos, a person who is one. No, both body and spirit. Kaya mo ini ang gusto sa aton nga Ginoo nga iparealize sa tao. Ang sala hindi lamang nakasala ka sa isa sang napulo ka sugo sang Ginoo, kupulo sang Dios. Sala man gali ang hindi magtamod sa kakinanglanon sa iban, ilabi na gid kun ang kaimulon data no sa imo pagka magaranon. But silingon nga, how can a person can sleep well overnight to nga siya taas ang iya pader, kada adlaw gasululubra ang iya pagkaon, whereas sa palibot nimo kadamo sang mga kulang kabataan nga hindi gani makakaon sang nagakaigo no sa ila kinanglanon. Mga kabataan nga hindi gani makakanto sa eskwelahan tungod kay wala sang ikasarang bisan pamasahe nila pagkanto sa eskwelahan. Kung makakanto gyud sa eskwelahan hindi man maayo maka siling naton participate sa leksyon tungod kay ginagutom, no, kulang ang ikasarang sa panguna-una tungod kay biktima sang tawag naton malnutrition o constanting. Makatulog bala ikaw sina, no? Makasiling bala ikaw nga sa tanan nga mga tao sa sining do ako lang ang ginswerte tungod kay matutom ako sa Ginoo, gintuman ko ang napulo kasugo, whereas wala ay ikaw nakakita sang kabudlayan kakaimulon sa imo nga isig katawa. So sala manggali mga kauturan ining siling naton sa tunga sang kadamo sang mga bilyonaryo sa aton nga pungsod, may trillionaire na gani, pero damo man no ang mga imol, no, ang mga imol. That's why isa sang ginahambal sa ato Ginoo sa sining pamatanon, well, ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag sa mga imol. Kag sa sina naglakat ang pamatanon nga masinlubon tungod kay no hindi pa niya ina masarangan. Nasarangan niya ang napulo ka sugo, pero ang sugo sa paghigugma sa imo nga isig ka tao, medyo burubudlay gawa. No, ano ang pinaka konkreto nga ekspresyon sa sinang higugma sa imo isig ka tao?
No, ang siling naton nga ang hindi ka makabatas nga ang imo isig katawo naga-suprer, naga-antos sa kaimulon. Kung may ara sang tuman nga kaimulon no sa aton pungsod ina tungod sang kakulang sang pagkabalaka kag kakulang sang gugma. Tingog sang Kubos. Sa mga katuran, namuyad to ang aton iyang pagpamalandong no sa aton iyang ebanghelyo subong iyang adlaw. Now tungod kay ang aton iyang diocese naga-undergo sang another siling naton transition no. Transition may ara kita makita sa iya sang bag-o naman iyang maayong manugbantay. Good shepherd at kay ang obispo amo ang ginakabig iyang taga bantay tagtatap sang iya nga panong no sa isa ka sa diocese no di lamang sa mga kaparian kundi sa tanan iya nga mga tumuluo. So si Most Reverend Louis Patalinho Galbines no STHD DD talana siya nga ikapito nga obispo sang diocese sang Bacolod. Buot silingon nga may mga anom na nga nag-uluna sa iya no may anom na siguro mga kauturan just to have a brief look back in our the history of our dioceses including those former shepherds no nga nanging kabahin sa kabuhi sa diocese masiling naton mga founding fathers and bishops ng diocese ng Bacolod. Marami man siguro nga do may a short siling naton inventory o kung pagbalik tanaw no balik tanaw sa pila ka mga signifikante nga mga hitabo sa kabuhi isang diocese o pudman sa pila ka mga significant figures labi na gid sa aton iya nga mga former nga emerituses nga mga obispo both deceased no mga nagtaliwan na kaga ang mga buhi pa. So balikan naton ang aton iya nga istorya sang aton iya nga dioceses sang tukod gid sini no sa iya sining sa iya ini sini iyang founding date no. So ang aton iyang diocese sang Bacolod gin establisher ini it was founded on July 15, 1932 no 1932 by Pope Pius XI through the Apostolic Constitution ad Christi Regnum no ini was officially erected and inaugurated a year after no sang 1933 kagin patigayon ang siling naton ang pamunuan sa diocese sa San Sebastian Cathedral no amo na subong ang aton iyang ang aton dire nga sentro the mother of all churches in the Diocese of Bacolod no ang aton nga San Sebastian Cathedral sang July 15, 1932 ang Bacolod gintukod bilang bag-o nga diocese by Pope Pius Papa Pio XI no kaginsiparar kita iya from the diocese from Cebu and Haro dioceses suffragan diocese of Cebu and Metropolitan Diocese of Haro. Sang June 23, 1933 no San Sebastian Church officially became a cathedral no sang June 23, 1933 nangin isip-isipan nyo dira no kung pila na katuig kita sa San Otto sa ulo na kita sa 90th
nga anibersaryo no sa aton iyang Cathedral of Our Mother Church in the Diocese of Bacolod. So on October 24, 1933, it was the arrival and installation of the first Bishop Casimiro Liadok, no? So si Bishop Casimiro Liadok amo iya ang nauna nga obispo sang Diocese sang Bacolod. Kag sino ini? Kag ano ang mga ginbilin nga mga ligasiya kag handumanan sini iya nga obispo, no? Amo na ang aton iya nga balikan sa aton iya nga pagpangalagad samtang maghatag kita sang pila ka mga importante nga pahanomdom. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan, kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyo matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 475-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Tagbalay, Mabatian, alas 10:30 sang aga, tubtob alas 12 sang ugto. Lunes, tubtob Biyernes. Ang ini nga programa ginadala sang Family and Life Commission nga ginapangunahan ni Tita Rose Tan. Nagatudlo ini bahin sa pamilya kag importansya sang kabuhi. Bantayan kada alas 10:30 sang aga, tubtob alas 12 sang ugto. Lunes, tubtob Biyernes, ang programa nga Tagbalay. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ip-abort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako,
DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Karon mga kauturan, balik kita sa ato niya pagpangalagad. Philippine Standard Time is 9:34. So aton ginupisahan iya ka balik tan-aw no ang istorya sang aton iya nga diocese sa Bacolod upod man sa pagbalik dumdom no sa mga siling nato nang ikabahin sa kabuhi sining diocese kag ginupisahan naton ini sa nauna nga obispo iya sa diocese sa Bacolod no sa the late Most Reverend Casimiro Magbanwa Liaduk sang na-assign no ining naunang obispo naton sa diocese ng Bacolod as of course umpisahan gid tanan no siling naton the first bishop in the young diocese no newly elected diocese. So ti ang imo gid iyang mga taga-umpisahan is siling naton the foundational ecclesiastical framework. Kag ang mga siguro ginpasiguro iyang mga nasakupan no sa sining nga teritoryo sang diocese sang Bacolod. Ginasiling gani nga ang diocese sang Bacolod sadto tama iya kalapad sang iya nga teritoryo. Pati ang Dumaguete, I think Siquijor no kag ang bilog practically ang bilog nga island sang Negros dahil sakop sa diocese sang diocese sa Bacolod. So amoy na iya kalapad sang kuan no amoy na iya kalapad iya nga ang sakop sa diocese sa Bacolod kag amoy na ang unang ginhikot no sang naunang obispo sang diocese. So being a shepherd of his flock, tigin pa siguro niya no kung di ang iya nga nasakupan no sino ang iya nga mga karnero kapag sa paghibalo sang mga teritoryo iya sang diocese. But at the same time, gintuko niya ang Sacred Heart Seminary. No, ang aton iya the heart of the diocese. Sacred Heart Seminary sang June 15, 1946. No? June 15, 1946. Kag amo ini iyang institusyon, ang amat-amat iyang nag-training iya sang mga sa mga natives o sa mga lokal iyang mga kaparian. Nakabati magani kita sa mga nauna iyang mga pioneer iyang mga kaparian sang diocese sa Bacolod nga because of World War II may ara iya sang mga kabudlayan no sa pagpadayon sa pagtuon sa seminaryo. Nano pa may mga tsimpo sang unay nga utod bala ang pagtuon sa seminaryo kag kung kisa saylo-saylo amo ina yang mga pila ka mga challenges sadto iya nga tion sa panahon iya ni Bishop Ledo kag madamo pa iban nga mga butang but for the sake of looking back no at a glance no sa istorya dra lang kita anay para sa kay Bishop Casimiro Liaduk no ang ikaduha nga obispo sa diocese sa Bacolod si Most Reverend Manuel Porcia Yap. So iya nga gindugangan kag ginpabakod iya ang ginumpisahan ni iya sa iya nga predecessor. Nag-focus siya sa mga tawag naton structural development,
expanding diocesan institutions, and standardizing the formation of local seminarians. Magsiling kita standardizing gin institutionalize, no, gin professionalize. At isubong ang seminaryo nag-training sa mga college students, no, major in philosophy for 4 years ang course ang proper, but then may ara sang preparatory class, no, bo silingon nga practically 5 years. 5 years iya ang pagtener nimo sa seminaryo sa college curriculum. Kag during his time, he also approved and passionately propagated the Virgin sang barangay devotion, no? Virgin sang barangay during his time, iya pagin iniya gipabako tungod kay lokal ni siya nga kuan mo, lokal ini siya nga propagation sang pagtuo naton. Historically, no, ang Virgin sang barangay nagumpisa sa sa syudad sang Silay. Ano ni Santo Anay Tunying Gaston. Kag during the time nagkuan ini, no, naglapnagon ini iyang debosyon sa mahal nga Iloy sa bilog nga diocese sang Bacolod hasta subong, no, hasta subong. In fact, sa mga nagliligad nga tuig din koronahan, no, ang aton mahal nga Iloy kag ginpadunggan diri iya sa aton iya cathedral bilang Birhen sang barangay. Kag amat-amat naton ina iya nga gina-revive kag siling naton upod naman iya sa moderno nga panahon ini iya nga sahi sang devotion. So during the time of Bishop Yap, he promoted it, no, passionately as an indigenous Marian movement. Kag gin-promote, no, sa Negros Island. Kag medyo ginkabig ini siyang conservative theological administrator. No, kag gi-emphasize nila niya ang parish governance and countered the rise opposing religious movements during the post-war era. No, busilingon mga anti-Catholic kag ginpabakod niya ang mga pagtulunan sang pagtuluhan Katoliko agud nga i-counter, no, ining mga siling naton mga sala nga sahi iya sang pagpalapnag iya sang pagtuo. So among others, damo pa sa mga maayo kag dalag mga butang nga hinimuan si Bishop Yap, no, but then again, for the sake of just having a glance of history, amoy na, no, ang aton iya nga nakuha ya sa tion, no, sang pag dumala ni Bishop Manuel Yap bilang ikadua nga obispo sang Diocese sa Bacolod. No, ini ikatatlo, of course, medyo kuan ini siya famous. Other than Most Reverend Antonio Yapsutko Fortich. Oh, no, ini halos sa aton nga ira kag sa akon nga henerasyon, garguro abot sa kay Bishop Fortich. Famous, no, diri sa hindi lang sa Negros but internationally, no, famous si Bishop Fortich. Pero bilang obispo sa Bacolod, personally nakaabot ko ni siya, no, but then during that time retired na siya. Ako nag-eskwela ko philosophy student dira sa Sacred Heart Seminary. And most of the time, no, we encountered the good bishop. Tungod kay dira ang iyang ginpaobrahan siya sang retirement home mo dira sa sulod sang compound sa seminary. Pero subong daw nadala sa widening. Kundi patuko da subong sang dako nga building, no, business establishment.
ada sa kuanda sa kilid sa along Lacson pa na da, no? Lacson. Aranita rin sa piyak Lacson. Ang sa kilid dira sang east side sang kwan sang likod sa seminaryo. So una bakante gimada for the long for quite some time. Medyo na napabayaan siya kag sa ulido nagkuan o siot nagsiot ng lubi sa una ginasingit-singit lang namon na mo. Paswili tagas-tagas agad, no? Do ka delikado na. Tapos ang pader do ga dilapidate naman. So that is a good move also on the part of the diocese, no? Kaya kinanglan mangin sustainability kag mangin IGP man makabulig man sa diocese same time sa seminary. So muna dako ang kwanda, no, kadako sang building ang ipatindog kami sa upat ukos hindi nakita siya na nagpatindog, lain na nagpatindog. Well, daw sort of may mga arrangement ngati after some time kanto siguro sa diocese ina, but at the same time every year may ara sang kuhaon nga pila ka percentage ang diocese, no. Hindi naman gid kina nga mahulat ka after 25 years kag mapuslan nimo ina nga propiedad lang tawabla after 25 years ay mapatay na ko na yan, pila sa 55 plus 25 80. Way na ko gandom sang 80 na yan. Kada imuning kadamo sang aton daan nga namin na nami ang kita sang manami nga mga pagkaon daan kag isa manami man nga mga ilin mo labot pa ka 80 ayan. But mo na that is part of how the diocese grow, no, kag stewardship paano niya puslan man ang iyang mga siling naton property nga gintugyan sa iya. For self-sustenance and subsistence also. So, amo na, sa kilid dira, aran ng balay ni Bishop Fortich. Medyo natapyasan kuno gamay ang iyang kwanto, ang iyang nga chapel. So, the man himself experienced how he was as a bishop and as a father. No, tama gyud to siya ka kwan, he really feels his presence, no. Ka bakod sa panindugan, but at the same time tama ka humok sa tagipusoon. Birthday niya, mag-December, at least magbakasyon mga seminarista, mabisita na siya. Kag nakaprepara na yung daan, no? Naprepara na yung daan niya ang hagpok yung mga at that time 100 ako na mo. Sulod ko sa seminaryo 1994. No, 1994, 100 siya to. Siling ni mo, dako pa ganit sa 1,000 subong. Ang 100 sa ito nga tiyon. So, tanan na ya, naisip na nga daan, no, pila ka seminarista, may naprepara na si Bishop Fortich. No? Pero, ang kabudlayan sa isa ka obispo, nga bag-o, kung kaisa, nga ara pa ang ginbuslan niya. Labi na gid ang kung ang gibuslan mo tama ka popular do kuan ka mo mga paka kung sa diin ka mo umpisa, otherwise basi you are just a poor copycat sa imo yang ginbuslan. Pero si Bishop Fortich hindi siya nangin threat, no, hindi siya actually nangin threat sa nagbulos sa iya, no, aranda siya. Way siya nagahilabot, way sa iya siling ibi naga-intra pa. No, that's how the man was, no. Kagin nakabig siya gani nga the Bishop of the Poor. Of course, at that time siguro tungod sang challenge adto nagdata gin man ang kapigaduhon, no. In fact, may ara sang isa ka may isa ka hitabo nga nabantugan kita internationally, no. Ang Batang Negros to bla. Batang Negros to ginpakita ang bata nga daw nag-signify naga-symbolize sa mga kabataan sa Negros nga mo ni kaimtangan nato, no, sadto nga tion tungod sang problema sa industriya sa kalamay ang mga kabataan sa Negros nagniliwang siya. Certain
nagtaliwan na to nga bata mo, no? Si Abong to iyang nga family name, no? Abong. Nga daw solido hindi man to nami gani nga pagportray daw siling naton, that was quite discriminating the parts sa sadto iya nga bata nga daw nangin poster boy sa iya sang kaimulon sang kwan sang Negros, no. Sila may ara sang pila ka exaggeration nga nahanabo, no, nga hindi guman mo sa tuo gid ka lala ang kaimtangan iya sang Negros, pero may kabudlayan. That's why gin-address ato iyan ni Bishop ang siling naton iyang dako iyang injustice sa tunga sang mga milyonaryo nga tag-iya sang mga lagpad nga talamnan sang tubo kag mga sakada, no, kag mga sakada. Ako tama asa akong ka-expose sa pangabuhi sa mga sakada tungod kay nahalin makita abi sa umamo, no, nahalin makita sa uma kag napanilagan nato ng pangabuhi bla asinda. Ang pangabuhi sa sakada ang budlay, no, may ginatawag sa una ina nga kwartel. Ang kwartel do headquarter ina iya sang kwan sang mga tawo nga nagastay, they have to stay temporarily sa isa iya kadako nga asinda, sa isa ka asindiro hasta matapos iya ang kwan tigtalapas. Matapos iya ang tigtalapas, well ang mga tawag nga ang sakada gapuli sa ila kaugalingon iya nga mga duog o kung mga banwa kay may mga may tawag among ganit tawag na sakada tungod kay they are migrate sila, no, sa isa ka duog pakanto sa isa ka duog. As well as sa una ang mga damo gid nga nagakanto sa Negros salin sa lain nga probinsya mga taga Antique, no, na mga ginadala sila diri agod sa during sang harvest season sang tubo nagabulig sila diri kwan o trabaho iya sa mga so ginapa obrahan sila sa ginatawag kwartel. Ginatawag kwartel, no, temporaryo nga shelter para sa mga kahalanos bo kay ginabutangan nila daw mga kwarto division bla. Tapos ikaw lang na madiskarte da kung di mo butangan dapog mo. Upod man na pamilya nila kagbay ang mga kabataan, no, sa sinaiya nga kwartel daw kasabyuman sang iya nga kwart sang iya nga sitwasyon, no, daw kasabyuman kag daw kanubo bala sang palananawan sang mga tao sa tao nga nagaobra sa kampo, no. That was I think a justified and modern slavery, no, do makabig nga mo sina kay nga man sa tion sang tigtalapas, well sagud sila tudo sang kwa, no, sang amo obra tao mo sa ila sinda. Mag-obseso naman wala obra saguron sila gyapon pero utang, no, utang imo naman nabayran sa tion naman niya sing tigwan sang tig talapas naman. So cycle siya matrabaho ka tapos kung wala trabaho saguron ka sa imo amo agod nga sa tion sa inog trabaho ibayad sa imo nga utang. So do hindi ka tibawas tawo, no, do hindi siya katibawas. Ito ang dako nga injustisya nga nakita sa panahon sang aton niya nga anay Bishop Antonio Y. Fortis. That's why ang tawag niya sa tuan ay sang Negros was a social volcano. Anytime soon pwede siya nga maglupok, pwede siya nga silaton nga silabo. Magsilabo. Kag sang 1981 nagbisita diri ang Santo Papa, no, John Paul II. That's why may ara kita dira landmark John Paul II Tower. Kay dira iya siling suno sa istorya, dira iya gid nagtapak ang mga dapa-dapa sang Santo Anay Santo Papa sa pagbisita diri iya sa Negros Island, no. During the time ang obispo si Bishop Antonio Y. Fortis kag gin-istoryahan ina iya nga siling naton social ills or problem diri iya sa probinsya sang Negros. Kag madamo pa nga mga butang, no. During his time also nga nasunog ang Bishop's House.
no, nasunog ang Bishop's House. Tapos dito sa seminaryo, ang bishop sa temporarily dito siya tiner ay nasunog ang Bishop's House. Ginhabuyan naman Granada dito. Oh, sado ka kuano. Sado ka budlay siya dito. Tapos ang militarisasyon, that was still the time of Marcos, no, dictatorship. Ang militarisasyon terrible, no, kabudlay. Kati upod ina iya sa mga struggle during the time sa panahon iya ni Bishop Fortich, no. So hasta subong ti ginaruhandom pa ina iya nga mga tion sang leadership sa nga Diocese sa Bacolod. But siling naton time changes, kag time has its own challenge nga ginaatubang ya sa mga leaders naton, both political and ecclesiastical. Oh, tapos amo yato ang ikatatlo naton yang bispo, no? So ang ikaapat si Most Reverend Camilo Diaz Gregorio. Now during this time, medyo lawig ang exposure na ako niya sa kay Bishop Gregorio. Kasi during that time, ara ako sa seminaryo mo. Ara ako sa seminaryo. Taga Butuan bala ini si Bishop Camilo, no? He was very empathic and a very warm person. No, akson na gid kato iya kag tawgon sa imo iya nga ngalan. Kag he was loved by the kwan. Selling nila, he was sa sala man to nga paghangom kay Bishop man Gregorio, no, Bishop of the elite, no, kay ti palangga siya sa mga kwan, sa mga medyo may ara-ara diri iya sa kwan, sa Bacolod. Pero that was not true. He also loved by the poor, no. During his time naglambo ang kwan, ang mga renewal movements. Not maybe because of him, but during the time that was maybe the phenomenal spiritual siling naton explosion, no, during that era. Ang labi na gid ang kuan, no, Couples for Christ, El Shaddai, mga marriage encounter, youth ministry, basta kadamo lang, no, kadamo sa mga renewal movements, charismatic movements during his time. That he was able to manage well. No, he was able to manage well. Although ngati may in the later part medyo may mga challenges sa relationship sa tunga sang niya kag sa mga kaparian. But that was part of, I think, of the purification man sa mga kaparian sa dioceses, no, during post Fortich era, no. Kasi siling naton kung ikaw to yung mabulos kay Bishop Fortich, budlay giben sa busla, no. It's either you have also to draw your own siling naton legacy, or otherwise you are just simply a poor copycat of him, no. Kag siguro dito si Bishop Camilo, he draws a line for himself, no. He draws a line for himself, but he did good in the Diocese of Bacolod, no. Sa kabilugan, no. Depende sa paghangop sang kag paglantaw iya, no, sang tagsa iya ka tumuloo, no, tagsa ka po tumuloo. Motto si Bishop iya ka Camilo bilang ikaapat nga obispo sang Diocese sang Bacolod, no. So dugangan pa ginaton kay ikapito si Bishop Louie, may tatlo pa. Pero antes naton kita siguro magpadayon, liwat maghatag kita sang pila ka mga importante iya nga pagpahanumdom. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga radyo katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.
nga masubo ka haw. Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inasang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Kani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagdulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya na kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay kita ko sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang hina mo naman, pre. Di ka pa rin nakaka-score? Mahal kong syota ako, pare. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Ayaw mo bang mag-enjoy? Bakit? Sa tingin mo ba, enjoy pa rin pag nabuntis ko siya nang wala sa oras? True love waits. Sex is only for married couples. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Today is Friday. Friday na naman. Friends, let us enjoy to the max. O sige na, makanta pa kita. Rex, Yo! kinakonsensya ako sa kanahimo ta. Sa nagligad ka semana, naagahan mo kita sa happy-happy. Natural lang niya. Kahit luway na sa atong mga ginikanan mo. Isa pa, wala man sila makibalo sa atong ginahimo. Amo gani, nga mas natublag ako, kay sila nagabaka-baka. Pagkatapos, wala ko nagaseryoso sa akong pag-eskwela. Hindi ba nga dapat kita mas maging responsable kay ginasaligan kita? Kore ka dyan. Sa kada kahilwayan nga ginahatag sa aton, ini may kalakip na responsibilidad. Ang responsable sa mga magagmay nga butang, maging responsable man sa dalagko nga butang. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Gusto ng husband ko, mag-oral contraceptives daw ako. Hey, remember, nakaka-cancer ang contraceptives. Gusto ba niyang maagang mawala ng inangin yung mga anak? Pero paano kung maghanap siya ng iba? Hindi niya gagawin yun kung responsable siyang asawa at ama. Love is sacrifice. Taking contraceptives is immoral and dangerous to your health. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod.
Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Romauturan, balik kita sa ato niya nga pagpangalagad no sa mga pila iya ka nabilin iya nga mga ginutlo iya sang orasan sa ato niya nga programa kag sa pagpadayon naton gusto naton tamyawon no ang ato niya nga mga tagpalamati dira sa mga malabutan sa ato niya nga tingog sa mga taga Hinigaran, sa mga taga Miranda no Pontevedra, sa aton anay dira iyang sa aton dira iyang parokya no sa parokya sang Mahal na Birhen sang Santo Rosario no ipinatamyaw naton dira ang aton kura paroko si Tocayo Julius, Father Julius Habana may aga sa imo kag sa imo dira iya sa aton dira nga mga pumuluyo sa Miranda labi na sa aton iya nga mga tumuluo dira. Ginatamyaw man naton iya ang mga taga Sumag, ang aton dira iya nga mga kaabyanan iya sa Sumag no pod man sa aton dira iya nga mga sa aton di mga utod nga mga kaparian no si Father Luan Torrefranca, aton dira parish priest at the same time vicar foreign iya sang Sumag. Father Jigson Davao no kag Father Robert Nobleza, Father Igay may aga sa inyo dira sa mga taga Gimbalaon barangay Gimbalaon kag sa iban pa na makauturan nga malabutan niya sa aton niya nga pagpangalagad. Karon balik kita sa aton niya nga topiko no ang pagbalik tan-aw sa istorya sa Diocese sa Bacolod upod sa mga nag-alagi naton iya nga mga obispo. Karon ari na kita iya no sa ikalima iya naton nga obispo si Most Reverend Vicente Macanan Navarra. So si Bishop Navarra of course amo niya nag-ordain sa aton no nag-ordain sa particularly nag-ordain sa akon kag ti all throughout sang malawig nga tinuig sa akon pagkapari ang aton obispo yan no si Bishop na Navarra. It's very siling nila stricto pero may siling naton may lugar ang pagka-stricto ni Bishop Navarra no. Most of the time he's very considerate. Kag ang iya siniyang siling naton iya nga nabginbilin iya nga igasiya iya sa Diocese sa Bacolod sang 2004 nag-host kita iya sang National Youth Day. No National Youth Day, I remember that very well no because I was also part of the committee. Importante ang committee tong ako kay sa food ako. Sa food. Makon mo ang delegado sa to is 5,000 no youth coming from all over diocese of the Philippines. Kag ang aton pinaka-venue is the Panaad Stadium, Panaad. 5,000 for 5 days. That was the time nga nakakapot kita sa dako nga budget no. First time in my life nga nakakapot sa dako nga kwarta daw sobra 2.5 million no. Pero hindi ato no. Kita lang nagkapot sa committee sang food bawa sa duman to ka kwan. Can you imagine that? 4 meals a day mo no, may snacks sa aga, lunch, tapos snacks sa hapon, dinner. 4,500 individuals no mga pamatanon kag kinahanglan siguraduhon gini mo iyang ang may ara to sadto do mga 4 ka caterer mo. Isa ka menu 4 ang maluto. So, ang panabor pagadaan sang mga pamatanon medyo kinahanglan imo gid yang isanto man sila nga panabor.
Otherwise hindi sila makao no damo iyang. But natapos yan to iya nga kwan nga okasyon. Isa to iya kasi makabig naton nga historical event sa kabuhi sa Diocese ng Bacolod. Sa panahon sang aton iya nga Obispo Vicente Navarra. Kasi man na nagkuhan, nagtukod iya sang ang adsum publication, the official publication sang Diocese sang Bacolod. No? Ang iya sini iya nga mga advocates for social justice, di mo iya matkuhan man, no? Di mo masiling iya nga ma-undermine, no? Advocates on in the environment and of course pro-life. It is during his time nga may nagpatigayon man kita sang mga pro-life movements and advocacies. Ang tubelang Caravan for Life nga ginpatigayon naton all over the Negros Island. Okay. It was also during his time, no? Sa mga siling naton social advocacy, political advocacy, electoral reform, may mga dagko, may mga tikang ipatigayon naton si Obispo. Dumduman nyo ang Team Patay, Team Buhay. Nangin popular yan to, no? Team Patay, Team Buhay. In fact, akusar si Bishop Sangkwan sang kumilik, no? Kumilik. Kag nakalabot pa sa Supreme Court. Labot sa Supreme Court. But eventually, nagdaog kita sa to. Nagdaog ang obispo. No, I think ang abogado naton sa to, si Bishop, si Attorney Sarmiento, no? Sarmiento? Sa Lasal, no? Dean of College of Law, I think ito, no? I-check ko karon. Pero si Attorney Sarmiento Amoyad to ang nagdepensa sa atong obispo. Dumaag to, no? Nakabigyan to nga daw tawag nato sini. The technical term, but the Magna Carta of sa sina nga desisyon for the first time nga ang COMELEC against private property and individual nga hindi maintrahan gali sa COMELEC ang mga election materials nga ginapatigayon sa isa ka private property. Kaya diri tatugin butang ang aton poster Team Patay, Team Buhay sa sulod sang kwan. Diri mao sa makilid sang kwan, sang diri sa kilid sang DYA sang ini nga building. Dira na. Sadya to, no? Sadya to. May mga tion sa tong ang diocese wala naga-involve sang wala kita naga-involve sa PPCRV bilang arm sang COMELEC, nagabulig sa COMELEC tungod kay may mga times sa itong nanindugan kita, no? In a sense, ang inupartisan si Bishop tungod kay during the time inablang makasiling ka balang why we can always be neutral when you know that during the time you cannot be neutral, you have to take side. No, you have to take side. So may mga nabot sa punto da nga nag-decide si Bishop nga he has to take side. He has to endorse some candidates, no? Pero siling nato ng aton pumuluyo hindi preparado. Hindi preparado sa mga insakto kang maayong kandidato. Preparado sila kung may mababakal sa ila buto, da sila preparado. Pero masiling abi nga amo ni ang aton dapat ibuton kay ini nga mga tawo may nagkaigo iya nga siling naton ikasarang nga magkapot sang magkapot iya sang mga siling naton opisina sa aton iya nga gobyerno. Pero siling naton ti way ta mahimo kun amo sina, no? Hindi kita pareho sa iba niya nga mga sikta kag mga pagtuluhan nga kung hindi mo pagsundo niya ang dikta iya ang hambal iya sa inyo iya nga religious leader mapaimpirno kamo.
kita yang mga Katoliko wala kita sina, no? We always believe in democracy and in freedom to decide, no? So decide. Pero sa panahon sang aton Senior Obispo, si Bishop Labara, nagabot sa mga punto nga amo sina kag it's been proven nga may mga pila ka kadalagan dira, no? Isa na ito yung team patay team buhay. Kag tikadamo pa sa ibang pagidiya nga mga butang iya nga nakalanabo, no, sa panahon niya sa nga ni Bishop Vicente Navarra. Pagkatapos ang ikaanom natong obispo, so ang aton bag-o lang iya nga nag-retire ang obispo, no, si Bishop Pat Buzon, no. So coming from the Diocese of daw diri nagsugod sa panahon ni Bishop, of course ang naunang obispo nga naghalin sa Kabangkalan Pakato Bacolod si Bishop Nonong, no, Bishop Navarra. Tapos ginsundan sa ni Bishop Buzon, no, Kabangkalan to sa Bacolod. Saksi kita tanan, no, kung ano ang nangin ligasiya man iya ni Bishop Patricio, Bishop Pat, no, strengthening the diocesan curia, institution and administration. Kadamo man sa mga pila ka mga ginliso nga o mga reforma kag mga kultura sa diocese, no, labi na gid sa amon iya nga mga pari, no. Una gid ti transparency, no, stewardship. Ang tanan nga mga butang nga may ara sang kaangtanan sa kwarta kinahanglan iplastar gid sang klaro. Ang isa gid establishment of do it, no, ang digitalization sang aton iya nga diocese. Naka-develop kita isang sistema for accountability and transparency, no, using modern technology, using sa siling naton the advent of modernization, labi na gid ko computer, no, digitalization, no. Kag natigayon iya sa aton iya nga diocese. Isa gyud ka importante pagid nga na standardize ang allowances sang mga kaparian. So no matter how pila ka na iya katuig sa pagkapari o kung bago ka lang na ordinahan, palariho ang kuano ang ginabaton kada bulan. Now it's just a concrete expression of fraternal brotherhood, no, sa mga kaparian nga wala na ta isipay. Ag wala na makita lagsanay sa mga dalagko nga mga assignment, no. Tungod sa standard sang SLA, sa una budlay kung assign ka sa sa mga personnel, no, director ka sang mga komisyon, kati imo allowance gamay lang, no, way ka parokya ti laban-laban ko kay isa ti maningwa ka man ino. Maningwa ka kag way sa doy di ka focus bala sa imo nga sa imo opisina, sa imo yang komisyon, kati gapaningwa man kamo. Ti subong di na, no, kay ti nanan pukusa kay mahuya ka hindi ka magtrabaho sa imo ya komisyon kung sa imo opisina kay gina-subsidize ka sa imong mga kakauturan nga mga pari nga ara sa parokya nga nagapangabudlay. Good nga may ara sang siling naton mabaton ka kada bulan nga palariho, no. Gani sa sina ako nga pagpasalamat aton inaya sa no, sa aton anay bispo kag sa mga kaparian man, no, nga sa ulihi na amat-amat hakos ina nga sahi sang kinaiya kag kultura sa diocese sang Bacolod. Among others, no, administratively gusto sa ni Bishop Buzon nga ang tanan klaro, no, systematic pasunod. Kag mo ina ang isa siguro sa madumduman natin, but he has also deep spirituality, no. Kadamo man sa mga siling naton pila ka mga reforms sa sa liturgy, no, padayon nga training sa aton yang mga office workers, labi na sa aton mga parokya.
pagpabakod iya sang siling naton iyang ministry sa among our lay faithful, no, kag iban pa iya nga mga dalago iya nga mga butang kag hitabo, no, tagti ang isa siguro nga concrete iya siguro nga madumduman naton sa iya ining pastoral center, no, siya ginaninguha sinimo ni blang building ni sa aton nya ingod gid sang DYEF ni blao. Si kay Bishop Pat giniyan kwan paninguha gid yan, no, nga matukod ini iya nga struktura, no. Kag ti ang iya nga humility, no, pagkasimple nga ti luwas nga ti gamay nga tao si Bishop. But at the same time ang iya simplicity among dako siya, no, ang iyang holiness, no, ay din kwan a witness kung paano si Bishop tama ka pinangamuyoon iya nga sahi iya sang, no, sang siling naton pari kag obispo sa diocese sang Bacolod, no. So katapusan ti si Bishop Louie, no. Bishop Louie kapito nga obispo sang diocese sang Bacolod. Ti hindi man ni although nga ti second assignment niya ini coming from our own diocese. Si Bishop ti kuan ni siya mo Vicar General siya ni sa panahon ni Father ni Bishop Nonong, no, Bishop Navarra, kag ti napilian siya nga obispo sa Kabakalan. Ti hindi man nimo maayuan ang eksperyensya sa Kabakalan, no, nga pwede niya dalon naman diri sa diocese sang Bacolod, no. He's known to be the laughing bishop, no, kay ti kagaina pagbugtaw ko ti batian ko ng harakhak sa kwan sa dining area namon, ti hingagaw ko ilis kay ti ara si Bishop. So, ti ang isa sang mga ginhambal dito nga kabay pa ang City of Smile, Bacolod being a City of Smile, will turn into laughter because we have a laughing bishop, no. So ti kabay pa padayon nga maming mabinungahon, no, kag masinadyahon ang diocese sang Bacolod. Well, ti amo ni pabalik tanaw, no, sa aton niya nag-glance of history sang diocese sa Bacolod upod iya sa mga nag-alagi dira naton iya nga mga good shepherd, no, ang aton mga obispuhan, former and our present bishop. May isa lang kita ka butang guro nga istoryahan mga kauturan kay ang atong topic nangin central is for the church, no, labigid sa istorya sa aton iya nga sa aton nga diocese, pangabuhi naman aton iya sosyal, panilag sa palibot-libot. May nagapamangkot ang aton niya nga mga pumuluyo. Ti ako gipamangkot ako sang media kung ano na ining status iya sang plaza, no? Bigala awang plaza no natabo naman. Mamangkot kita iya sa isa ka media outlet kung ano na nataw. Anong mahambal nato niya sa public plaza? Well, ti ara daw I don't know kung namat-amat na nila ginaabrihan da. Ti lao-laawon yun da. Kaya damo da daw sinila. Da ano naman, itlog sang dinosaurs. Malagko ya mga puti-puti nga kwan. Nasuga na. No, may da tumakadlag ko. May medium size, may small man siya. Kag may mga suga, mga lain-lain ang blue or white. Ara iya sa mga kakahuyan naton. Kag ang aton niya nga dry fountain, dry pa man kay wala pa tubig. Pero moderno na siya nga kwa, no, nga fountain. Sila tapos na kuno. Tapos na. Pero kabalo ka mo pila budget sina? 80 million. 80 million, no? 80 million para sa rehabilitation sang kwan sang aton public plaza. So, sila ti anong masiling mo? Yung ang masiling ko,
amo na ang prioridad bala sa aton iyang kwan. Amo na prioridad sang gobyerno. Pagpatahom sang mga butagod nami sa mata. Pero anong nami sa tiyan sang tao kay ginadamo ginagutom. No, tani sila nila, you have to put your money where the mouth is. Tani mo na tani ang kwan sang aton gobyerno. Ina nga project under ina sa TIESA, nang tawag naton Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Kag siling sang syudad nami way tagita gasto da kay national money ina. Ti anong kinalain sang kwarta sa LGU sa kwarta sa national may kinalain na kay halin man na sa pariho nga Pilipino. Halim na sa taxes naton. Ti masiling man na okay man na kay hindi man way gasto syudad da. Halin man na sa national. Ay okay lang gina yung bisan din lang ihampak ya ang ibutang ya ang kwarta sa gobyerno tungod kay nasyonal. Okay lang sa aton diri sa lokal. So anibaluan naton daw kapila na ipatahumon na plaza ta sa kag sa kada handom nga patahumon do naglain pagani no. Sa San Umala na naging patahom ina sa it was during the time of Mayor Bing nga gin patahom na pero hindi naglala man. Bis magtahom do naglain siya. Ti subong datis 80 milyon no. Kag ginatungaan nila nga matapos antes sang kwan sa magsugod yang Mascara Festival. Ti pila na lang oh. It is less than 2 months na lang mamaskara na kita. Nagligad nga tuig. Ginabrihan na sa panahon sang Mascara. Ginabrihan ko ala yang kudal pero ibo siling natapos na. Ginabrihan lang. Tapos ginsira naman tapos sa Mascara. Ay do subong no basi abrihan naman na tapos isira naman tapos sa Mascara. Kay practically wala pa man siya matapos. In fact ang city nagapangayo sa dugang nga budget. Dugang nga budget. Tungod sila nila sa mga barrier kag sa dugang nga electricals no. Kag ti subong may mga bag-o na da ang sound system sa palibot, bag-o ang mga speakers dira. No, bago ang mga speakers. Pero do may sa nakita ninyo do may significant gid man nga pagtahom sang plaza nga pag lantaw mo bala maksiling ka nga wow bago ang plaza no tahom do way pamanggid no luwas lamang sang kwan sang mga daw bilog-bilog nga puti dira nga sinila mga suga ina ang ginakulbaan ko lang bala basi hanuton kabuang na blao. Hindi yan na mabuka. Tapos bala ang kwan ang aton nga dry fountain paliguan nila kag paglabahan bla daw mga ginakulbaan ko na mo kapin pangadaan nga ti dry fountain siya tapan na siya no kaya tubig balik-balik may under kwan na siya mo daw may ara nga daw underground nga daw tubig mabalik tapos daw cycle lang Tidlagan-laganan guro na da kakabataan bigi ang mga buang da no. I don't know no. Bati butangan man siguro na sang mga butangan man guro da gwardiya. Ti butangan mo gwardiya, ti dugang naman ang imo nga kwan. Dugang naman ang imo yang galastuhan. Ay ginpatahom mo ang imo nga plaza ti nanglan bantayan nimo kay ti gubon man sang iban. Ti mo na mga kauturan ti kay ang plaza it's ang dictionary nagahambal na extension sa gani sang kwan public market. It is where common people gather. Okay lang na siya nga daw mo na sa katahom pero ila patahomon mo nga ang mga tao daw mailang bla magkadto dira kay daw tama ka sophisticated kag daw hindi iya bla proportionate sa imo mga pagpangabuhi nga daw kung ara kada iya daw mailang ka nga daw tama na gid ka sophisticated tapos ti may gwardiya pa daw ang imo gihuda at hindi ka nakasinggit-singgit da guro ka magbinat debate kamo da sa kwan sa Biblia da no let's see no let's see kay ti ginapugos ginaton yang kinahanglan na nga mga infrastruktura tahom gid siya kay we are becoming siling naton super city. Wow, sadamgo. Hindi ka makapanglakton nga magasiling ka ang isa ka syudad is tama ka
moderno kag tama kamaon mauswagon nga syudad kung na imo pumuluyo nagasuperior sang kabudlay sa pagpangabuhi. So mga kauturan kung tubtob na lang kita dira no sa aton iya nga pagpangalagad no sa aton iya diri nga programa Tingog sang Kubos kag sa ngalan sa aton iya nga partner Raymond panaduyan kag sa Diocese of Bacolod sa intanan madamo gid nga salamat sa inyo nga sakdag kapag upod kag kabay pa nga ang Dios sang paglaom Dios sang gugma kag Dios sang ustisya padayon nga magupod ka magabidisyon sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko.